Naku mga kada, maa-amaze kayo dito sa ating next segment dahil ang bisita natin ngayong araw dito sa Add to Art, ang diorama artist na si Mark Wilson Sagum. Good morning, Hi, Mark! Good morning! Ano po mga kada? Welcome Mark, to Kada Umaga. bati ka muna sa mga kabalen. Pinabati ko nga pala ang mga kabalen natin dyan. Good morning po mga kada. How do you say good morning sa Kapampangan? Maya Pabak po. Maya paabak. Maaya pa. Maya Pabak. Maya paabak. Mamaya. Mamaya. Dito muna Mamaya tayo kay Mark. Ito, Mark. Ang ganda. Ang galing. Kanina pa kami na-amaze mga kada kasi sobrang liit at minsan di ba yung mga maliliit, yun pa yung mahirap gawin. Kailan ka ba nagsimula sa ganito? So yung idea po ng paggawa ng diorama, actually nag-start po siya sa akin during lockdown pa. Pero during that days po kasi medyo maraming pinagkakabalahan. Hindi ko pa siya mafokusan. So yung first project ko po, which is ito, na-start ko pa lang po siya noong January 2024, which is last year. Yes po. Ito, bakit classroom? Bakit yun agad yung una mong naisip na gawin? So ito po kasi is a collective memories of being a student dito sa Pilipinas. So it's a typical Pinoy classroom scenario. Sakto-sakto, may Ayan, mga so, students mga tayo dito students at sa audience today. Diba? Gaano katagal mo siya ginawa? Noong January. Ito po kasi, ginagawa ko siya Pag may free time. Pag may free time. Let's say Paunti-unti. sa isang araw, mag-aalat ako ng 1 o 2 oras. So, 5 months ko siyang kung... Nabuo. Sa free time. Yeah, for free Pero time. aside from this ba, ano ba yung iba mong ginagawa? Ano bang trabaho mo? Actually, I'm an architect po. Kaya! Naka-connect din. Oo. Pero ang nakakatuwa Eto na dito, nga. amiga, pwedeng Ang cute matanggal. Gusto ko nga siya tingnan. Ito, natanggal ko yung isang upuan. Gusto ko uwi. Sorry. Sorry na, direct. Ito, direct tignan mo. Natanggal, oh. Ayun, o. And with ang pangit ng kamay ko. Hindi. Maganda nails. Hindi pa. Ito naman. Tsaka yung libro. Lahat yan po, mababasa niyo pa, mga kada dito. Pati yung Manila paper. Nagagalaw po lahat yan. Ang cute. Pati yung electric fan. Pwede ba buksan niya electric fan? Ano yung pinakamahirap dito sa Yun part po, yung na to? electric fan po. Yung Dito. Yung electric fan. Paano mo nasa-source yung mga materials? Anong... Okay. So, sa materials po, yung pinaka-predominant material ko, minsan nabibili po siya sa mga school supply store. Then, yung mga maliliit na details, usually mga typical na objects na makikita natin sa bahay. Like for example, itong ulo ng fan. Oo. Sige po, hulaan niyo kung anong Wait material lang. ito. Anong tawag doon? Sige. Yung pako? Hulaan. Na maliit? Ito po, itong Yan, mismong yan. Parang shaft na takip to. doon. Takip Oo. ng something. Takip Oo, ng... takip ng Takip something. ng something. Parang toothpaste na ganyan. takip siya ng ballpen. Actually, takip ng ito. ballpen. Kung makikita niyo mga Actually, kada meron na- po akong Oo video nga. niyan dun sa para makakita niyo kung paano siya buuin. Sa page ko, pwede niyo siya makita. Yun. Ano Then, pa, aside from that, yung mahirap? Itong pinaka-body niya, Na-amaze ako. gawa siya sa, alam niyo, Gillette, pang-ahit. Pang-ahit po. Razor blade. Shave. 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 Yun. Patingin Ayan nga. po. So, inano ko siya, dinodify ko siya para maging ganyan yung itsura niya. Tapos ipe-paint mo lang, gano'n. Paano yung mga books? Oo nga, okay. piniprint out mo yan. Itong mga books naman, yung covers niya, At mga naka-printed kada, na po ang siya. nakakamangha dito, pwede mo pabasahin. Although na bubuksan mo siya, pero wala siyang laman sa loob. Yung mga pages din naman siya. Magulat na lang talaga kami kung pati yun meron pa. Ito, inspirasyon mo dahil nga sa mga, yung mga Being a memories. student. So, being a It's collective student. experience as a Filipino student. And then this one, itong dito. Okay, so dito sa next May project. convenience store. Okay, so it is a familiar building na matatagpuan sa Angeles, Pampanga. Uy, malapit yan sa school namin. Saan po kayo? Holy Angel. Same po tayo. Diba? Holy Holy Angel Angel po. University. Ang galing. So beside po siya sa Holy Angel. Then, Gusto ko may jeepney. Mark. Mahirap Ano naman yung pinakamahirap gawin sa part na to? Yung halaman. Joke lang, di ko alam. Ano? Ang iba-iba mahirap po rin. kasi pero ang pinakamatagal ko siyang ginawa. Ito? Itong jeep at saka itong electric post. Oh, ang kuryente.
Grabe, ang details, oo. mga kada. Even Ganyan po talaga yung kuryente doon. Ganun ba? Yung medyo may putol dito. Hindi, pero ganyan nga talaga. As in, kuhang-kuha. So, paano siya? Galing. Sa picture ba yan? Paano siya ginagawa? Oo nga, how do you Okay. scout ba the place? Paano? Minsan kapag sobrang detalyado ng building, like for example ito, pupuntahan ko talaga siya. Mangangalap ako ng mga photos from different angles para ma-translate talaga natin into diorama yung mga maliliit na details, architectural elements, para mas maging realistic siya. Ano yung nabibigay sa'yo ng diorama? Masaya siya. Ibang feeling. Iba yung feeling, Lalo na pag nabuo mo fulfillment, na. kapag nabuo siya, pag tinitignan ng mga tao, iba yung... Meron ka nang ginawa na, ay gusto ko tong gawin, pero napag-give up ka in the middle. Parang hindi mo na Parang wag na tinuloy. yan. Wala pa naman. Wala pa. Wala pa. Yung parang sense of fulfillment, gusto mo Kasi talaga challenge makuha. po siya eh. Hindi, kapag nagagawa mo siya, naisip mo posible pero nagagawa mo siya, yun yung fulfillment na... Ito, Mark, Ibibigay gaano katagal to? Gawin. Ito po kasi since na-exhibit na hinahabol, na-rush ko siya ng 2 months. Kwento mo nga tungkol dito sa exhibit na pumasok ka na sa exhibit. So yung first exhibit ko, actually nangyari siya nung ginagawa ko pa tong first project. So habang ginagawa ko siya, gumagawa ako ng mga short videos, in-upload ko online. And then merong isang artist na taga Pampanga din. Minessage niya ako, si Sir Fernando Yumul. Nagkakwentuhan kami. Tapos nabanggit niya na magkakaroon sila ng diorama exhibit na magaganapin sa Clark. Ngayon, tapos sabi niya, taga Pampanga siya. So sinabi ko, taga Pampanga din ako. Yun, nasali ako sa line-up. Galing. So, ayun. Marami na ba ngayon ang diorama artist dito sa Philippines? Parang before may nag-guest din tayo, no? Yeah, oo. Oo. Sa Pilipinas, sa whole, hindi ako sigurado kung gaano siya karami. Pero sa Pampanga, marami po kami. Marami na rin. So may group na rin kayo? Doon sa previous exhibit namin sa Clark, ano po kami doon? So, 1, 2, 3, 4. 5 po kami doon. Sabi ko sa sa'yo, grupo huwag ka na namin. mag-alala tungkol sa cooking title ng Pampanga. Marami Pwede pa. naman diorama din. Hindi na ako galit. Hindi na kami galit. Ito naman, Mark. Ito ay Okay. San Fernando. Ano to? San Fernando train station po. Ay, nice. So, it is entitled... This The reminds Last me of my country eh. okay. Ganyan yung ganun mga- sa Brazil. Brazil. Maraming ganyan. Sa amin, train station lang yan. Ang ganda. Ang ganda. Ay, ang ganda nga. Hindi. Matagal din tong Ang galing. gawin. Matagal din po. Oy. Gulat ako Kaya dyan. naman, Mark, invite mo na yung mga kada natin na kung gusto bang magpagawa, magpa-personalize sa'yo, saan ka pwedeng makontakt. Sige po, sa mga kada po natin dyan, follow me on my socials. I-search nyo lang po sa Google, sa TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Diorama PH, makikita nyo po lahat ng details ko doon. Ano ba yung pangarap mo, Mark? Dito sa mga diorama? Pinaka-goal ko po siguro dito, magawan po lahat ng mga heritage structures, architectural heritage structures para in a way Here in the Philippines. ma-preserve in a, kumbaga ano mo siya, ma-preserve mo in a Yes, in a- three-dimensional way. Oo. Kasi ngayon, ma-preserve natin siya through photos, which eventually mag-fade din naman. Dito, pwede natin siya mapakita Sa museum. future generations na ito pala yung itsura nito kapag gumuho or nagkaroon ng renovation, at least meron tayong instrument na mapakita sa kanila. Galing. Thank Good you so job, much, Mark. Mark. Galing Maraming salamat. Sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at kaalaman tungkol sa diorama art. Maraming salamat. Salamat Takal po. salamat. Mga kada, patuloy sana nating suportahan ng sining at kulturang Pilipino. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.